God is good, mga igsoon. Alright? So, karong kabuntagon, mga kaigsuonan, atong ipadayon na pagtuon sa disobedience. Ikatulo na ni nga pagtuon nato sa disobedience. And let's all stand. Mag-ampo ta, mga kaigsuonan. Magpalabanta sa Ginoo. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us a lot of blessings in our life, Lord. And we pray that you will help us not to change our attitude. Help us, Lord, na ang mga blessings nga imong ibubo namo, amog yun gamiton, isip o sa ka tool sa pagpadayon, sa pagtuman sa imong Great Commission. And I pray that you will bless our heart to be compassionate to the poor. And also, dear Lord, please help us that we will never allow ourselves to be away from discipleship. Tuguti, Lord, ang matag-usa nga naagyo at timanon nga kalag. And I pray that this morning, you will pour us with your blessing, dear God, sa mensahe nga imong ihatag kanamo. Give us wisdom to understand everything. And allow me, O God, to deliver your message according to your will. And this is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The High Cost of Disobedience. Ato lang giyano ang disobedience, mga igsoon, pero taas kayo ni siya og cost nga mo epekto nga ika-damage sa atong kinabuhi, grabe. Mayon tatog prophet. Maayo untag prophet ba atong madawat? When we disobey, naatay komisyon. Dili man. When we disobey, naay bunal. Ug taas kaayo ang presyo, mga kaigsuonan, sa disobedience. Now, tulo ka butang atong isgutan this morning regarding this message. Number 1, disobedience disregards divine protection. Kita nga mga Kristohanon, gipramisan ta sa Ginoo that there will be a divine protection for us. In fact, gi-assignan tag angels to minister diri nato, mga igsoon. Unsa may trabaho sa angel? To protect us. Malus na nato nga privilege, ma-disregard na nga protection because of disobedience. Kay dili mo protect ang mga anghel nimo kung ikaw gahi kay kag ulo. Ang dapat sa mga gahig ulo, bunal. Amen? O ganong bunalan man, may pastor? Kay love ka sa Ginoo. Siya ko'y nag-ingon. Ang Bible, nagsulti yun ha, whom the Lord loveth, He chasteneth. Naagi bunal, mga igsoon. Disobedience provokes divine displeasure and forfeits angelic protection. Mawala na naman unta taan na. Pero sayang kaayo, mga kaigsuonan, unya pipila raman sad kabo Kristohanon nga aware ta nga naay mga angels nga nag-watch over us. Ha? Pila man kabo Kristohanon aware ta ana nga magpasalamat ta ba? Diyo ta magpasalamat. Lord, salamat sa mga angels nga imong gi-assign. Lord, salamat kaayo. Or imong prayer, imong i-appeal ang mga angels to watch for you as you journey in this world. Pila naman Kristohanon nga mo mention ana. In other words, neglected. Mga igsoon, diha palang daan sa imong unahuna o kasing-kasing, wala na ka nagunahuna, kanay mga anghel. Kanabitong, biyaan mo imong balay. Unya, pwede ra iakyat bahay kay, wala kayo kay protection ba? Uy, nakalimot ka, kanay mga anghel. Dili raman usa ka anghel. Na ay mga anghel nga i-protect ka, not only you, but also the things that you own. I-protect na sa Ginoo. Kung nakahinomdom mo, mga igsoon, sa dito patas kalawisan, wag yun ba yung sira tong simbahan? Wala ba? Naisira, pero naidako kayong entry sa kilid, sa ibabaw, daghang kayong sudlanan ba?
Which is, ang mga kasilinganan, sige lang kawat ang kaldero. Laliman ka na, gisugang pa mga igsoon, pagbalik, wa na. Hasta ang kanon nga giluto, naapilog kawat. Unya ang atong kaldero, mga kaigsuonan, salad master na atong panahon na. Wa dyo'y nawagtang, kay matod pa sa silingan nga mao'y usa sa tigkatkat, na ay dagkong tao magbantay. Kay naagud ni action og katkat, ni balik og naog, kay naay mga dagkong tao gabantay. Na di pa gyud ta mo believe nga mga angels are real. Mupakita sila sa panahon nga gikinahanglan nga mupakita mga igsoon to protect us, kay mao na ilang mission diri sa kalibutan. Ma-forfeit na when you disobey. Mao nang kinahanglan badlungon gyud nato ning atong mga bata. Ato gyud silang i-train nga mo-obey sila. Kana magginagmay nga sugo. Panilhing, hugasin plato. Ginagmay ba? Unya dugay-dugayon, disobedience na na. Ang obedience is right away. Right away. Dili nimo isagan kanang imong gibuhat. Napa ko gibuhat, busy ko. Gisugo man ka sa imong authority. Di ba? Imo ra man nang i-apply sa diyang trabaho na ka. Nga bisag unsa ni grabe ka busy, pero imong supervisor gitawag ka, bibuhian gyud nimo. Labi na manager na nitawag nimo dong, alay god. Bisag unsa imong gibuhat, did you come ingon, sir? Kita ka na ko gibuhat diri, sir. Manager na nanawag, bibuhian yun na mo eh. Sir, saan yan? Proud pa kay ka, kay gitawag ka. Proud kay ka, kay gisugo ka sa manager. Hello? Pero nga no lagi dili ka proud, suguon ka permi sa imong ginikanan. Nga no magbagot-bot man lagi kung ginikanan na imong sugo. Dili dahito obedience sa imong gibuhat sa imong trabahoan. Nagpahumot ka di ay para sa kahag sweldo. You are not doing it because you are obedient. You are doing it because of greediness. Hello? So, i-practice ang imong obedience diha sa imong ginikanan. Hantod abot diri sa simbahan mga igsoon na ay kanang sugo ang Ginoo. Nga ang pastor mo'y gamiton sa Ginoo to tell you what to do. Obedience is needed. In Exodus chapter 23 verse 20 to 24, unya luksot ta sa 27 to 28. In verse number 20, mga kaigsunan, tanawag unsay gisulti sa Bible. Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Na ay kalabutan ang angel nga mahatod ta sa Ginoo didto sa iyang gi-prepare para nato. Ang Ginoo man gihapoy provider, but what the angel will do, the angel will help us. Amen. Unya gipakapinan pa jud ka sa Ginoo kanang angel nga makita nimo. Kinsa man na siya? Ang pastor mga igsoon gi-consider na as one of the angel that will guide you and protect you. Ang tanawa, di ba disregarded gihapon? Giklaro man na in the book of Revelation, sa mga churches, gibutangan sa Ginoo og angel, referring to the man of God, nga iyang gibutang sa mga churches. So, ang trabaho sa mga pastor is to guide, to feed, and to guide God's people, to protect God's people, to help them learn what the Bible says. So, gitagaan ka og angel para tabangan ka. Na? Unsa may mando sa Ginoo 21. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. O, tanawa na. O diba, gisulti sa Bible, mga igsoon,
nga kung mahimo kang bugat sa imong pastor, mahimong unprofitable ang imuhang pagkinabuhi. Kung naghatag kag kasakit sa imong pastor, mubugat pud ang dagan sa imong kinabuhi bisag unsa pay buhaton nimo, it will become harder and harder. Pero kung nahimo kang kaabag sa imong pastor, napadali ang iyang trabaho, ni participate ka, dili ka gahig ulo, mas gaan imong kinabuhi, mas malipayon ka. Mas daghag favor madawat nimo. Kay ngano man, wala nimo gipasipan-an ang anghel nga sa tan-aw nimo parehas raman ta, mas bright pagali ko nimo. Wa nimo pasipad-i. So ang angels around you are also functioning. Nga kanang mga angel nga di nimo makita. Nga ang pakitaan na nila katurang nagplanog dautan nimo para mahadlok. Mga igsoon, tinuod yun na. Naman na, makita man na nato sa Bible, mga igsoon. So, tanawa na ha, nindot kaayo ang plano sa Ginoo sa pag-provide sa imo og angel. Di makita o kanang makita nimo. Pero unsay gisulti sa Bible diri, beware of him. Consider the end of his conversation. Sa iyang pagtuo sunod. Oh, mao ba nay gibuhat sa mga kamimbruhan sa kasimbahanan? Faith gani, so makahahadlok yun. Asa naman si pastor ni Agi? Mao gani faith. Sa iyang faith, you need to follow. Pero mag-ukon-ukon man. Ang mga Kristohanon, bulahan ang nagsunod, mga igsoon. Bulahan ang nagsunod immediately. Kay naa diha duol ang panalangin. Unya, giingon gyud diri, giklaro gyud sa Bible, mga igsoon, obey his voice. Provoke him not. O gisuklan naman hinoon. Naa na may dagha mga membro nga musukol og pastor. In verse number 22, but if thou shalt indeed obey his voice, tanawa, kung imong tumanon ang iyang voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies and an adversary unto thine adversaries. Kinsay mulaban nimo? God Himself. Pero kung pasipadan nimo ang iyang gihatag nimo nga mo protect nimo, gihinatag magunas Ginoo nimo gud, I will give you pastors according to mine heart. Unya pagkahuman imong gipasipadan, di ma-forfeit na. Imbis ang Ginoo mo'y makig-away dito sa imuhang mga kaaway, dili na. In verse number 23, for mine angel shall go before thee and bring thee in unto the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites, the Hivites and the Jebusites, and I will cut them off. Who will cut? God. God, mga kaigsunan. 24, thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works, but thou shalt utterly overthrow them and break down their images. O, usawa na ito ni pag-apply ng verse number 24. Tuwa malinaw ka dito, nagsigpangitag trabaho ni mo. Kung asa ka giguide sa imong pastor, asa ka giguide sa imong angel, mga kaigsuonan, imo mang i-disregard man imo. Tala, klaro kayo? Anto gani ka magyampungan og trabahuan sa imong kaaway, you will worship what they worship. Wa jud kay mahimo gyud. Kung dili mo sunod ka kung unsay gusto nilang ipabuhat nimo. Nga naman, you are under their authority. Kay mo naman taon sa employment. Are you listening? Wa jud kay mahimo gyud sa panahon sa Domingo, gamiton ka sa imuhang kumpanya, what you kay mahimo? Are you listening? Pero kaning gi-introduce sa Ginoo nato, mga kaigsunan, tag-iyan ay manawag, makaingon pa ta, I'm not available now because I'm in church whole day. Wa sila mahimo. Tanawa na.
Malingkamot pa sila likay-likay sa ilang mga schedule nga di maligsan mga igsoon ang schedule sa church. Pero ang kanang imong gitrabahuan ingon ana ba? Klaro man na ang warning sa Ginoo. Ayaw bow down to their gods. Their God is money. Mausad imuhang tumong. You bow down to their gods. You bow down. You serve them. Nibuhat ka sa ilang works. Pero sa gingon sa Ginoo, overthrow them. Anong di magkakabiya, ana? Maghuwat ka nga ang imong edad matiguang na ka. Diha pa ka moingon nga wa man jud kausaban akong kinabuhi oy. Uy hagbay ra kang giingnan. Unya dili raman kay imong pastor mo sabaan ani God. Bisa na mga unbeliever, Kiyosaki. Oh, paminaw mo. I do not know ha kung luwas na siya. Di ba? Paminawa, unsa iyang tudlo? Ayaw jud anang trabaho. Paminaw pa mo, singkitan. Paminaw mo ng mga motivator ba? Duwa gyud mo encourage og pangita mong trabaho kung gusto mong mo asinso. Pero kung gusto ra ka nga makakaon ka, that's enough for you. Pero kung gusto ka nga mo expand mga igsoon na makatabang pa ka atong uban dito nga nanginhanglan, job is not for you. You need to invest on something. Muna tinuod man na. Muna kung gusto nimo nga tumanon, ma-enjoy nimo ang gi-prepare sa Ginoo, gi-prepare na magunagod. Unya ayaw kahadlok kay He will fight for you man. Nya gi-prepare na si Ginoo, napay angel gipakuyog sa imuha. Kanindot naman lang kung in-tune ka sa angel nga imong giatubang ba. In-tune po ka sa mga angel, mga igsoon nga di nato makita. Di ba no? Kaya pinakalisod sundon ka namang nakita nimo nga iyang kinabuhi. Tawag na si Pastor God. Mo na pinakalisod sundon. Kay tawag naman na si Pastor. Di ba? Pero nasunod nimo sa grasya sa Ginoo. Di how much more mga igsoon ka ng angel jud nagikan gyud sa langit. Kami di man gikan sa langit, padung pa lang ni sa langit. Amen. Wa pa man mi kaadto dito kami mga pastor. Pero at least kay pa may sigurado may padung mi dito. Amen. Mo nang gigiyahan mo mga kaigsunan according to the word of God kay mao man ni ang atong pinaka kuan gyud pinaka core ba. No? Ang pulong sa Ginoo man mo na gihatag namo diha ninyo para giyahan mo. So naay mga diri sa kalibutan nga dili nato anga i-serve, dili nato angay kuyugan, ayaw kuyog. Do not bow down. Ang kalibutan way laing gisinggit kwarta mga igsoon. Tanawa sa 27. Unsay buhaton sa Ginoo sa mga nag-obey. I will send my fear before thee, and I will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs unto thee. Wa gyoy makapugong nimo. Guyogan ka sa Ginoo ngadto sa imong kadaugan, wala gyoy mga enemy nga makastop nimo ba nga di ka kaabot dito sa imong victory. Ang Ginoo mo make sure ana. Verse number 28. And I will send hornets before thee, which shall drive out the Hivites and the Canaanites and the Hittites from before thee. Oh, grupo-grupo yun na mga igsoon. Dili makapugong. Bisan ang kinaiyahan gamiton sa Ginoo, hornets gipadala. Bisan ang kinaiyahan musuporta nimo. Nilaliman ka ana mga igsoon nga panalangin. But ang problema lagi na ay danger. O sa may danger? The danger lies in walking unguarded and unled. Daghan mga Kristohanon karon ay kubuti pastor.
Ako guning gi-eskwelahan, pastor. Now, how sure are you nga kanang imong gi-eskwelahan diha ang Ginoo mukuyog nimo? Nakasabot ta igsoon? Daghan kayo mga Kristohanon karon nga dili na maminaw sa pastor kay edukado na sila. Dili na magpagiya sa ilang pastor nga ang Ginoo mo'y naghatag para giyahan ka sa imong pagkinabuhi. Abi kay nakaangkon lang ka og degree, ni taas na sad ang degree sa imuhang pride. The Word of God is always higher than any achievement in this world. Wa gimulupig aning pulong sa Ginoo ug ang mga pastor nagtudlo gikan diri sa pulong sa Ginoo. Ni giya ginamit ang pulong sa Ginoo. Pero nganong malupig man sa mga professions. Nganong malupig man sa mga degree nga nakuha ra nimo sa kalibutan, mga igsoon. Nganong mausab man ang batasan sa mga Kristohano. Di na magpatudlo. Labi na gyud mga kasimbahanan nga ang ilang pastor grade 1 lang in town. Luoy oy. Di ba? Nya ikaw professional ka. No? Pass. Kuyaway. Mura ba sa katong experience ni Mars ba? Di lang siya pastor, direktor sa UC ha. Inigawas ko niya sa school, tawag ko lang siya, singgitan lang ba? Sa iya mga estudyante, kaya nagsakay mag-auto. Matod pa niya, iyaha ko no, BMW raman. Baktas mintraswa. Singgitan na siya. Estudyante, direktor. Dito, nahinay-hinay siya kahigmata mga kaigsunan. Di ko ani kinabuhiyaw eh. Pirte niyang bait sa iyang utok mga igsoon. No? Human sa degree. Naabot niya iya tinguha. Wag yapon siya kadaog sa kinabuhi. Mao na ang gipasabot diri sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo'y atong gahom. Ang pulong sa Ginoo mao ni atong kinabuhi dapat. Naa diri ang kadaugan mga igsoon. Mao na bisag unsa pay maabot nimo sa kalibutan, you need your angel. You need to ask counsel. You need to ask your angel to pray for you. You need to respect, follow, listen. Amen? Kay kung dili nimo na buhaton, ma-forfeit mga kaigsuonan. Kay naa diha ang danger na himutang. Unguarded ka ug unled. Di na magpatudlo. Number 2. Disobedience disrupts divine provision. Naanay gianda mag Ginoo, di ba? Kada believer naanay gi-prepare ang Ginoo nga panalangin. Pero disobedience interrupts the flow of divine favor. Disobedience ra gihapon ang nagda og tigaw mga kaigsunan nga ang gi-prepare sa Ginoo nga mahimong panalangin nimo mabulabog. Dili makaabot nimo ba? Mura ba ang kanang dagdagayday na ang blessing oh? Uy, naamay nagguba sa kanal. Di nakatag. Di ba? Og pipe na siya. Naamay nagbuslot. Illegal tapping. Walay protection. Pero ang Ginoo nag-make sure siya paduong ni nimo. But every disobedience you make, naghimo siya whole mga igsoon sa pipe. Naghimo siya og lungag nga ang mga blessing dito na mga shoot ma-wasted. Dili na maayo para nato. Verse 25 to 26. Ingon sa Bible mga kaigsunan, and ye shall serve the Lord your God, and He shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. What a blessing nga mababagan mga igsoon sa disobedience. Madisrupt
Divine provision man na. Healing. Nalimat kay gi-promise sa Ginoo, mo-serve ka sa Ginoo. Ni-serve ba? Wala. So, naay disobedience. Ang saad sa Ginoo, and He shall bless thy bread. Unsa man ning bread? This is your living, your life. Your sustenance, i-bless sa Ginoo. And thy water. Need ni sa atong kinabuhi. Iyang i-protect mga igsoon, and I will take sickness away from the midst of thee. Na ay healing. Mawala na siya nga blessing. Nahulog dito sa disobedience. Verse 26, and there shall nothing cast their young. Tanawa, walay mausik mga igsoon, walay miscarriage. Dili ra pasabot ani kanang namabdos niya na miscarriage hasta imuhang business. Pwede ba makuhaan ang business? Yes. Kanang di kaabot sa kalampusan ba? Maupay pagkamabdos nimo sa imuhang business, nakuhaan. Kay kung makaginansya ka, anak man na, wa man kaabot sa kuan, wa man katubo. Nakuhaan man. Muna may hitabo, mga kaisulan. Pero kung nag-obey ka, mao ni siya, there shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. The number of thy days I will fulfill. Dili katugutan sa Ginoo nga mahimong kuan bitaw kanang dili successful sa imong kinabuhi. Maurabag na kompleto gyud nimo ang imong kinabuhi. Kanang adlaw nimo ba? Wala ka na cut short. Di ba? Luoy kayo ni oy Kristohanon ka nya kuman namatay ka at early age. Wala na kompleto imong adlaw da. Ni saa na Ginoo long life. Niyo na Ginoo akong kumpletohon ang imong mga adlaw. I will fulfill. Amen? The number of thy days, I will fulfill. Na may gitagana ang Ginoo nga edad yun nato mga igsoon, pero makat short na siya because we are so disobedient to Him. No. Mga Kristohanon, mga gahig, pila na mo ka beses nagsugod og panginabuhi, pakyas. Nagsugod na po og panginabuhi, pakyas. Pero mila makuhaan. Dili mahimong successful. Unya, labi na gyud kaning nahimo na yung barren. Di ba? Nanrabaho ka, unya na kay sweldo pero wa man kay makita nga resulta. Ang anong nabarin man, ang kay imo panudlanan, ginabarin nahan man nimo. Unay problema. Naka-imagine mo, ang imong source of income, usara, job. Ang imong bucket, mga igsoon, nga sudlananan sa imuhang income, perting daghanang buslot, expenses. Daghan kaayong kanang gawsanan, usaray nagsud. O kasi may malupig, ana. Di ba? Mo nay dako kay problema, dapat mo nay hunaon sa flood control. Lupigo nila ang inlet. Padaghano nila ang outlet. Ang problema kay nagkagagmay man ang mga outlet. Bungkagon sa baha mga igsoon. Nalimay ka na ng imburnal. Ang imburnal mga igsoon, kamang ang gusto ka mo agay sa imburnal mo, kamang ka. Kagagmay ana, tanawan na mga lugar nga way baha. Ang ilang imburnal, masudlag auto. Diba? Pwede pa tayo magduwa ditong pingpong. Diri oy. Makakwarta rin noon gapon, kung muagi ka lang imburnal, gawas ka dito sa kuwan. Nya, what to lang nimo nga naay media ba? Na kwarta na.
Pero wala flood control. Mo na dapat sundon. Mga igsoon, ang atong gibuhat mao nang way mapundo kay usara atong source. Usara ang source, daghang buslot. Mo na mahitabo sa atong kinabuhi. The moment we disobey, the blessing of God, mga igsoon, tithes pa lang, bubuan kasi Ginoo, one singular blessing, puno. Puno! Pero obedient ba? Obedient ba? First fruit. O saan si Ginoo? Pag nauli na siya, o saan si Ginoo? Puno niya imong barn. Unsay yang ipuno? With plenty. Di ba? Puno niya with plenty, and thy presses will burst out with what? New wine. Blessing, ang mga presko kayo nga blessing, additional source of income. Ibutang sa Ginoo. Kay ni obey man. So kung mo disobey ka, wala. Imbis inlet, outlet mo'y managhan. O kamantay mo, naamoy kwarta gikuptan, di jug ka mahimutang. Naadyo ko'y kwarta. Naadyo ko'y kwarta. Asa man tanon? Ang imong utok ba, basig pangitag outlet. Kaya naa kay kwarta. Uy, naminaw mo? Ayaw ninyong itago inyong kagalingon kung naigo mo. Naay disobedience na hitabo. Ganun dagha maka-outlet? Walay protection. At tanawa, sa siya mo sugod na kaug-ubay sa Ginoo. Pagtapakan na to sa Ginoo, mga igsoon, kato mga kanang dili gikinahanglan ba? Tagaan na ka sa Ginoo wisdom. Tapakin ni, ayaw ni. Ayaw ni. Kaya nga naman, nahitabo na siya because you disobey something sa Ginoo. Una, ang iyang punan, ang imong source of income. Adi, nindot kayo. Nindot mo kayo ba nga kanang makita kag in-need. Tanaw nimo sa imo panudlanan, puno kayo. Okay, go. Ready. Blessing man na, mga igsoon. Ngawa na wagtang. Tungod kay ni obey ka. O sa may danger. Nindot makayo nga promise. Nindot man Pero na danger. O sa danger. The danger is losing what God intended to supply. Unsa may makapalus? Disobedience. Gipromise na sa Ginoo mo na iyang buhaton. Walay mausik. Walay matrangkahan nga panalangin. Mao man gitawag barren. Walay mapugngan, walay maguba. Unya ang imong kinabuhi kumpleto jud mga kaigsunan. And it is God that will do it. Pero mapakgang na tanan tungod sa imong disobedience. Number 3. Disobedience delays divine possession. Maka-delay siya. So, kita pangandoy, Lord, tagay na may property, Lord, ganahan biya mig dako. Dako bitaw ka, Lord. Kasi kung saan pa natog atik-atik mga igsoon, bulatik sa Ginoo, ang iyang gitanaw, ang imong pagtuo. Ang imong pagtuo niya. Ang imong pagtuo sa iyang gisugo nimo. Kung naa ba na sa imong kasing-kasing, nga imong tumanon. Di ba? So, madelay. Nga naman, naay disobedience, nakita ang Ginoo. Disobedience can stall progress and prolong battles. Imbis magpadulong na dito sa progress, mahunong mga igsoon, mababagan, unya, mas mutaas na hinuon ang pakigbatok. Kapuya nas kinabuhi, wa man jud ta kita anig peace. Hello? Mao ginay mahitabo, labi naa ka sa job. Wa kay hunong imo pakigbatok. Kay jutihan magyud nimo para ka makakaon. Kaya ang imong madala mga igsoon, igo ra magyud kanon ang adlaw.
Kung tinudo na nimo kaon ng 500, unsa may sudan nimo? Unya wa ka ka-realize ba, kamong naa sa job, wa mo ka-realize nga maura na gikita nimo matag adlaw. Inig sweldo, napagyud si Jollibee mo insert. Napagyud si McDonald mo insert. Unya wa ka ka-realize usa ka kaon diha mga kaigsunan, pwede na na imong budget sa usa ka semana. Nga imong gikaon dito sa Jollibee, tungod kay naara ka sa job, gikarbon pa na nimo mga kaigsunan, nga hasta to mga gipanglabay na dito, imo pamonitor, pitin daghanan imong kumpra. Tama na minaw mo? Kay daghan kayo dito, kalabang murag na deform nga ana ba, di naman mahalin. So ilan na ipadaplin, pwede nimo na kuhaon. Okay, gamay naman imong budget. Tay panaminaw mo igsoon. Pero sa man, ana man ang trabahante good. Pag abot sa sweldo, murag dato na kayo ba? Pero wa ni mo gikwenta pila ka adlaw ni mong bugno ana. Never ending battle. What you ka realize? Unya tudluan ka unsaon nga munindot ang dagan sa kinabuhi, dili ko pastor, supisyente na ni, supisyente. Madugay og mapasyente ka, naa pa ka ikagasto. Di ba? Ang na may gobyerno, pastor, uy, ang atong kinabuhi, anak tas Ginoo, di ta musalig sa gobyerno. Musalig tas Ginoo. So unsa may giya gihatag sa Ginoo nimo? I-free nimo imong kaugalingon para sa buluhaton sa Great Commission. So, sa dihang imo nang gihatag imong kinabuhi diha sa Great Commission, it will be God that will provide all your needs according to His riches and glory. Dato atong amahan. Nganong anha ra makamusalig diha ang imong utok kutob raman sa sweldo? Kung mugawas na diha sa sweldo, mura na makag mubuto imong utok. Di ba? O paminaw rugod mo ka ng mga kuyog-kuyog mo na mo ba? Di ba? Mga buak na inyong utok mga igsoon. Murag ang milyon ba? Murag katawan, murag yano na kayo isikutan mo ito. 1 million. Ipanghatag na. Unyag mo value bito nagpiso. Tinuod na yun lang 1 million. Hindi mo malipay na. So murag kuha na lang ba? Murag gamay na lang. Tinuod lang ka ng 1 million. Gamay na kayo na eh. Pili ka, unsay imong gusto, gamay nga auto o gamay nga balay. Mao nang 1 million. Gamay nga auto, gamay nga balay. 1 million. Nagtuo ka dako na kay nag 1 million? Pero para nimo mura na kag mabuang 1 million. Uy, kanang 1 million perting gamaya ana in town. Makuha nagpiso, din na 1 million. Ayaw mo kay ubos. Gitulid lang ang inyohang kinabuhi. Job is not for us. Gipagawas na si Ginoo ang mga Israelites sa Egypt. Job ang tuwa dito. O silang job, to make bricks. To serve the Egyptians. To do their works. Dapat sila mo'y muhimo sa ilang pyramid. Pero ang mga Israelites may gipabuhat dito karon. Mo gihapon ang mga unbelieving people, they're trying to make their own pyramid. Ikaw mo'y naghimo. Gipapriso nimo imong panahon, imbes tuwa ka sa Great Commission ng alagad, gipapriso nimo imong panahon diha sa imong trabaho. Unya, balik-balik ka dapat kay ngano man pag naputol na wa na kanon. Listen to this wisdom mga igsoon. Na ay divine provision, madisrupt na because we disobey His word. Perting klaro ha. Disobedience can stall progress and prolong battles. Asay mo ganahan? Progress or battles?
Mga tanong ko nimo. Lingia ang imong kinabuhi, ikaw ra may makakita na. Unsay naa? Battle, dili progress. May dato battle nga naisod. Empty battle. Ni gubat may naa makita na to mga igsoon. Mabita na sa atong balay, si gubat. Nga naman, mo ini prolong. Dapat progress. Huwag yun mag-away kung na'y progress mga igsoon. Di ba? Ang ato mitingan, unsa may color sa ato ang sakyanan paliton be. Asa man ta dapit mamuyo be. Kung mag-away pag yun mo ana, ambot na lang ninyo. Pero kaning way huno nga gubat mga igsoon, unsa may atong lutoon ron? Asa man ta mamalit unsa may atong pila ra may maigo ani atong gikuptan. Nangaon mong paniud to, wala pa'y para palit sa panihapon. Never ending battle. Uy, naminaw ta. Insulto na sa Ginoo nga nag-promise, I will provide all your needs. Na may disobedience, God. Verse 29 to 33. 29 to 33. Sa Gingos Bible. I will not drive them out from before thee in 1 year, lest the land become desolate, and the beast of the field multiply against thee. Tanaw ang protection sa Ginoo. Ni-promise siya nga iyang i-prevent ang mga kaaway nga mupildi nimo. Pero ningon na Ginoo, dili na kukuhaon in 1 year. O sa may purpose, ato pa, dili hotdon sa Ginoo diretso ang mga kaaway. Kaya mo say purpose in favor of you. Kaya kung kuhaon sa Ginoo diretso ang kaaway, wala na'y magtil sa ground. Wala na'y mag-atiman sa field. Mahimong desolate. So managhan ang beast. Lisod na kayo, inigpuli nila, uy, guba na. Pero tanawa ang transisyon, gihimo sa Ginoo ha. Kani mga kaaway man ninyo, dili na ko ni hotdon in 1 year. Ako ni hinay-hinayon. Hangtod nga kamo, mahimong able, mahimong capable to replace them. Ingon ana ang buhaton sa Ginoo nga progress. Tanawa ha? May tatuing aniyo ka sa Ginoo kung empleyado ka. Empleyado ka, pero dili sa nakuhaon sa Ginoo ang imong amo. Moabot ang panahon, mo ligon ka, mo dako ka, ikaw na tag-iya sunod. Kung pwede na sa imong gitrabahuan, then mauna na. So sa imong una-una, pwede ba? Ilisan nimo ang tag-iya? Tanaw si promise si Ginoo. Grabe kay strategy ba ang Ginoo ba? Nindot kayo, I will not drive them out from before thee in 1 year. Dili niya kaliton. Lest the land become desolate and the beast of the field multiply against thee. Unsa iyang buhaton? Verse 30, tanawa. By little and little, I will drive them out from before thee until thou be increased and inherit the land. So samtang hinay-hinayog kuha sa Ginoo ang imong mga kaaway, iya kang tugutan nga mulig-on, mudaghan, mahimong capable to replace. Amen. Amen. Kanindot sa strategy sa Ginoo. So samtang gapaabot ta sa panalangin, gapalig-on ta. Dera pangutana, gapalig-on ba ta? Wala day ka ga-expect og panalangin kay wa man ka nagpalig-on. Disobedience na nadaan. Na i-promise ang Ginoo nga provision. Amen. Pero kung wa kay buhaton karon, wa kay gi-expect. So sa mapagpalig-on, ingon ang Ginoo, pagpalig-on, pagpadaghan. Unsa may giingon sa Ginoo, samtang wala pa gihatag sa Ginoo ang promised land, samtang wa pa gihatag sa Ginoo ang property, unsa may gisulti sa Ginoo, focus on the Great Commission. Go and preach the gospel to every creature. Bring fruit. Padaghan. Pagdaog bunga.
Nga mo pabilin. Mo rin makapadaghan. Ayog daw bunga, unya iniglakaw nimo, dadalo sa nimo. Bisan pag mayawaan ka, ang bunga ka nako, ayog kuyog nako, kay bunga ka. Iya ka ni Kristo. Dili ka ako Pasagdi ko nga magsalimuang. Or else, dili din na bunga nga imong gida ni Kristo. Ang Ginoo may nagpadani mo bunga. Miyore ka, Lord, anang bunga, Lord? Lord, bunga imo ni. Nya sila nagsalimuang ka, gikuha ni mo bunga. Dili dito iyas Ginoo di ay. Ilad-ilad di ay ito. Tayo pa naminaw ta. Pagdamog bunga nga mo pabilin. Ug kana nga bunga mo pabilin, mo na mo determine sa imong blessing. Saad sa Ginoo na mga kaigsunan. Dili niya dali kuhaon little by little until mo increase ka. So dapat na i-increase. Dapat na ipaglig-on. Dapat na ipagkat-on. O sa gibuhat nato karon. Naglig-on ba ta? Nagkat-on ba ta? Amen. Ay paminaw mo. Nisunod ba mo sa inyong anghel? Amen. Na ay lago na anghel day ka pastor, maldito man ka. Disagree sa kunin mo, hindi mo ko maldito, isog lang. Kaya ka na maldito, mga way hinungdan. Mo na maldito, mo disagree kunin mo, di ko maldito isog lang. Diba? Lahi malang maldito gudog sa isog. So, sunod mo, magpalig-on ta, samtang nagpaabot ta, sa gi-promise sa Ginoo, let's increase. Mga igsoon, verse number 31. And I will set thy bounds from the Red Sea, even unto the sea of the Philistines, and from the desert unto the river. For I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and thou shalt drive them out before thee. Kaya nga naman, ready naman. Ni-increase naman. Tanawag unsa niya may tabo. Ni-increase mo, millionaires. Mga kaigsunan o tanawa na yuta, dili man ta na nila plano ibaligya, pero sa diha nakakita sila mga kaigsunan, we will buy this. Kabantay mo ka ng mga dato, ngano ang SM makapabuot man asa sila magtukod. Bisag way plano ibaligya kadako na daw. Ma, sige na ma. Ibaligya na dali ra kay mangita tag yuta dito mo palita og subdivision. Baligya na. Mao na nay kalakaran karon. Dili na nga paatakon ta sa Ginoo magdatag mga espada mga kaigsunan atak na ta kay ngano ihatag na ni sa Ginoong yuta. Sa una na. Pero karon ang lig-unon sa Ginoo ang atong bulsa. Enough to fight against the price. Bisag pila pa na, it doesn't matter. Sa dihang ang Ginoo mo panalangin mga kaigsunan, it doesn't matter pila ka milyon na siya diha. Kung kana mo i-provide sa Ginoo, we can conquer it. Nga naman, ni-increase man ka. Little by little, i-allow na sa Ginoo. Nakapalit ang property, little by little. Mudako mga igsoon. Sa grasya sa Ginoo. Diba? Ang Ginoo mo'y nag-set sa kanang kuan, sa lugar. I will set thy bounds from the Red Sea even unto the sea of the Philistines. Lapara, oy. And from the desert unto the river, kalapad. For I will deliver the inhabitants of the land into your hand. It will be God that will allow things to happen impossible for us, but it is very possible for God. Verse number 32. Thou shalt make no covenants with them, nor with their gods. Mao lagi na bantayan. Basta mo sukwahi na sa imong tulumanon diha sa imong Dios, ayaw gyud sugot. Never accept any dealings nga ang Ginoo mo imo mapadaplin. Kung naa kay schedule diha para sa Ginoo, you need to stand.
I am sorry I cannot attend in this meeting because this is the time that I will meet with my God. And they will respect you. Pero kung imong i-drop ang Ginoo, mga kaigsunan, they will lose their trust on you. Kay kung imo nang mabuhat sa Ginoo nga kay baw sila Kristohanon ka, imo nang mabuhat sa imong Ginoo sa ila pa di. You will lose your integrity. Mao na ang mga Kristohanon karon why naong mga igsoon. Why naong? Why integridad? Kay ngano man ang Ginoo kaya ra kaayong absinan. Ang Ginoo kaya ra kaayong i-drop ang schedule para sa Ginoo. Ang Ginoo kaya ra kaayong kalimtan. Dapat mo barog ka. Kristohanon ko. I need to preserve my time with my God. Ayaw jud og sugod gyud nga makibaw-an nila. Di ba ka ang unbeliever na ingon, di ba simba rin ninyo ron? Nalagi ka diri. Sila pa'y nakahibaw sa imong schedule. Di ba? Di ba bawal man na sa inyo, ha? Nalagi ka diri. Agoy. Wa man ka ni barog unsay sakto. Malus ni may imong integrity. Ingon ang Ginoo, mao ra gid ni ang akong gihangyo nimo, ha? Thou shalt make no covenant with them nor with their gods. Ayaw pakigsabot dito kay naatay sabot diri. Verse 33. They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against me. For if thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee. Ayaw sila patumba kundi inti kagibutang. Kaya di man sila kanang musunod nimo. Ang dadon nimo bunga. Hello? Gitagaan ta si Ginoo lugar diin maka-worship ta niya. Ang aton dadon bunga. Dili ka lang mga tao, mga kaigsunan nga manuway dayon si Ginoo ing kahuman. Kay mahimo na silang snare unto thee. O gidani mo siya diri. Unya na siya iyang kaugalingong baruganan nga di ko matandog mga igsoon. O gikuyugan ta ka, kuyog sad sa amo ikaw man. Ingon ang Ginoo, ayaw pagigdil ana nila. Kana bitong nay mangutanan ako, unsa man ang BIIT ninyo? Niya ako po tubagon ningon ana. Siya nga i-try sa ning amo. Ikaw adili ko. Ning kumawa ako loyalty ana. Na naman ko gisugdan. Ano lang ko diri? No? Networking mo gyapon. Daghan nang invite. Kay kibaw mo sila nga negosyante ko. Daghan mag-invite ko na naman ko gisugdan. Ano lang ko diri? Mawa ato loyalty ani. Wa may sa nako ning akong gisundan. Akong gisudlan. Wala man ko nakita nga angay siyang biyaan. No? Wala man natandog ang ako ang pagkapastor. Wala nahilabtan ang akong schedule sa Ginoo. Nganong ako man pasipadan. Nakasabot ta igsoon. Pero sa dihang mubabag na sa akong pagkapastor, bisag unsa pa nang akong nakuptan mga igsoon, buhian gyud ang ako. Ngano man kay ang akong panalangin naa sa Dios. Wala sa bisan unsa nga butang aning kalibutan na. Naa lamang sa Ginoo. O ginaot pa mo na hunahunao nato mga igsoon. Disobedience will lose the blessing. But when you begin to obey God, ninduta niyo. They shall not dwell in thy land. I-make sure yun na si Ginoo. Dili sila makapaduol nimo. Katong mga kaaway ba? Lest they make their sin against me. Og sa dihang mahitabo na, damay ka. Nganong imo man ang gipasud? Nganong imo man ang gipatungtong diha sa panalangin nga akong gihatag nimo? So nakasa na hinuon, nadamay ka. Are you listening? Sa ito pa sa inyong balay, blessing man na, gitagan kag balay sa Ginoo. Ayaw ko pasudli mga igsoon anang anghel manunta na, pero ila magibugal-bugalan, San Miguel. Ngano nakasuod man na sa imong balay si San Miguel?
naa pa gyud sa sud sa imong aparador nga bugnaw. Uwaw kayo nga ang Kristohanon pag abli sa ref San Miguel Beer. Kristohanon ka imo man gipasud diha. Nakasabot ta, anything that you have is from the Lord. Everything. Unya gisagulan nimo mga igsoon og dili iya ha. Nganong naa may sigarilyo sa sud sa imong balay? Ipanglabay na. It harms the temple of God. Yun na, abli sa ref, pastor, naghangking baboy. Maka-high blood mo na, pastor. At least, dingon ang Ginoo ha. Sagun sa imong kauno, sa kaon, wa na tay isyo, ayaw nagpatama gyud. Sa una, sala, gyud na, kaon kag baboy, sala, automatic na mga kaigsunan. Pero at least karon ha, eat moderately. Kaya kung magsige na lang kag baboy, mura jud kag baboy tanawon. Mo epekto gyud ang kolesterol diha sa imong lawas kay wa gyud ra man nagitangtang sa Ginoong rason nganong gibawal na. No, gibalik-balik yun na nato diri, nokos, pasayan, kanang nindot, pinakanindot yun nga kanang naa sa dagat, kanang naggamit sa word nga gugma. Lobster. Diba? Grabihag ko na ni. Nangaon bitaw mig lobster. Pagkahuman ang akong tingkoy mga igsoon. Kasakit. Wanag yung ko ni kaon otro. Pagkataas ang kolesterol. Di pangbawal sa Ginoo pero gitugutan niya mga kaigsunan. But, kinanan makibaw ka unsay outcome. Nakasabot? No. Pero naay divine possession nga gisaad ang Ginoo mga igsoon, pwede ni siya ma-disrupt, pwede ni siya ma-delay, pwede ni siya di gani kaabot. If you insist in disobedience. The danger is in delaying the inheritance God prepared. Unsay maka-delay? Disobedience. Disobedience maoy makadili. So, pag imo nang kalimtan og unsay ang ato magod sa atong pagbuhat sa matag adlaw nato nga panginabuhi. Ang dili gyud nimo kalimtan is the Great Commission, the Great Commission, the Great Commission, the Great Commission. Pirmi gyud na nimo baon-baonon ang Great Commission. Unsa may akong kuan ani, unsa may kanang ikadalit ani sa Great Commission nga akong trabaho. Makatabang ba ni sa Great Commission? Kay Great Commission gyud na. Imo mapulihan og katong small commission? Great Commission na laliman ka makadakag kalag ningon din ang Ginoo basta mo pabili na nga kalag. Pangayo bisag unsa. Mo na gitawag na siya Great Commission. Bisag ginganaaw na natong sabot ba? Pero gi-commission ta sa Ginoo. And that is the Great Commission nga gipalakaw ta sa Ginoo iwali ang ebanghelyo. Pero dako masagog commission matag ka lang. Unya pulihan na nimo anang ginagmay nga commission di ka discipleship kay nabalda ka anang mga ginagmay nga commission diha makuha nimo mga igsoon. Kadakong insulto sa Ginoo, di ka matuod din ako nga nagsaad man kunimo. Mura ka ba o kanang nakigdeal ka ba nga kanang trabaho na ko na sir nya bakahuman dako kayo sabot mo nga budget ba ingon na million nga budget nya bakahuman kay namo kay amigo diri nga 1,000 nera ba gikalimtan man nimo ang millionaire kay naiko ka aning imong 1,000 nera nga deal mao nay nahitabo napabay mas dato sa Ginoo. Hoy pamilya mo napabay mas dato kaysa Ginoo. O nakigimo siya deal nato. I want you to serve me. I want you to do the job I gave you. Your mission is the Great Commission. Look for souls.
bring it to me. Make sure nga mapabilin siya. Meaning, gitudloan ni mo dito sa gawas, gidisciple ni mo dito sa gawas. Then, pag abot diri, ni pabilin. O, may bawat talang mo pabilin mga igsoon, di na ngay kuhaon. O, kanay yung gipang disciple, nga naan na diri, gipang kuha pa bala ninyo? Disciple na. Kay kung anang kuhaon, di mo simbag, di kuhaon, di na disciple. Hello? Pero kanang disciple mga igsoon, nakasabot. Mao na akong giingon ba, kung way plite mo kamang na, palong diri. Makaabot yun nagsimbahan. Siya mo budget sa time, wa mo ko'y plite ron. Imbes mo gikan ko aning orasa, akong taas-taasan ang oras. Kaya ang pagbaklay mo kabat na mga aning orasa. Inigsugo na lang kuhan, mabaklay na na. Kabot na, dili, malit. Nga naman, disciple. O, naay panalangin diha. Di ba? Pero katong mga gahig, delay. Ang inheritance, pangigsoon, gi-prepare na sa Ginoo, madelay pa. That is the high cost of disobedience. High cost of disobedience. Ma-disregard ang divine protection, ma-disrupt ang divine provision, ma-delay ang divine possession. High cost. Unsay maapektuhan? Your life, no? Magsugod sa imong kinabuhi and your family and your generation. Kay ang panalangin sa Ginoo mausad. Kung panalanginan ka sa Ginoo, magsugod diha nimo ngadto sa imong pamilya, ngadto sa imong generation. So unsa may gusto nimo ipasa sa imong generation? Ang panalangin o ang tunglo? Make a choice this morning. Every head bow, every eye closed. Oh, gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing of your words this morning. Salamat kay Lord sa mga bersikulo nga among gibasa. Klaro kayo, Lord. Tabangi ang matag usa nga makip gyud namo ang imuha nga gisugo ug ang imong mga warnings among timan-an, Lord. Nga dili namo ihatag ang among panahon ngadto sa imong mga kaaway. Ngadto sa mga tawo nga walay kasing-kasing o walay plano sa pagpangalagad nimo, wa kahibaw unsay pagpangalagad gani. Apan gusto nilang kuhaon ang among panahon. Ayaw itugot, Lord, nga adto masumok ang imong mga anak. Apan tigaig wisdom ang matag usa, Lord. Nga ang klase sa pagpanginabuhi ilang bantayan yun. Nga dili sila mapakgang sa imong gisugo nga mao ang Great Commission. Tuguti, dear God, nga maugyo ilahang basihanan sa ilang decision making ang imong gisugo namo, Lord, sa pagpangita sa mga kalag nga nangawala. Kay maor gyud na gasugo ang imong gihatag namo karon. Ug tuguti, Lord, nga amo na tagaan og dako kaayo nga importansya. Salamat kay Lord sa imuha nga pagbadlong sa mga sayop nga among nahimo nga napakgang ang among obligasyon sa pagpangita og kalag. And tuguti, Lord, nga among usbon ang mga sayop. Tuguti nga among i-enhance, Lord God, ang mga sakto nga gibuhat namo. Ug tuguti, Lord, nga niining invitation this morning, mangluhod ang imong mga anak. Ang matag usa nga imong giistorya karon. Tuguti, Lord, nga ang ilang tubag dad-on nila diri sa altar, pinaagi sa pagampo. Salamat kayo, Amahan, niining chance nga imong gihatag kanamo, Lord, to speak with you through prayers. And we pray all these things for your glory. In Jesus' name, amen. Amen.